Lamang ang Cavite sa mga itinuturing na lalawigang may political dynasties dahil sa kasaysayan ng mga kilalang pamilya dito. Kanya-kanya naman ang pananaw ang mga Caviteño kaugnay sa umano'y paulit-ulit na apelyidong kanilang nakikita tuwing sumasapit ang halalan. Alamin natin ang kasaysayan ng political dynasty sa Cavite sa report ni Jeremy Feria. Takot, pangamba, pag-aalinlangan. Ito ang tinutugon sa amin ng mga Caviteño nang tanongin namin sila ukol sa halalan para sa kanilang lalawigan. Wala talaga masabi, sir. Saan na lang po yun? Apo. Hindi ko maaari sabihin niya kan, secret. Ako? Boboto ko? Hindi ako. Subalit, kahit hindi man sabihin ng mga residente ang mga iboboto nila, tatlong pangalan lang naman ang kilalang tumatakbo sa lalawigan, ang mga pamilyang Revilla, Remulla at Maliksi. Ayan, pareho ng kanila. Ang plataforma, pareho din lang eh. Kaya wala akong masasabi sa kanilang dalawa eh, pareho din eh. Tulad ng maraming lalawigan sa Pilipinas, pare-parehong apelyido ang pinagpipilian tuwing halalan. Ayon kay De La Salle Dasmariñas Professor Ames Rosina, likas ang ganitong pagboto dahil sa kultura ng mga Pilipino. Siguro na pa rin masyadong yung culture ng politics, medyo more of parang family oriented pa na hindi pa siya ganun ka-modernized. Andun pa rin siya sa parang traditional politics na angkan-angkan. Meron naman kasi talagang pag-aaral niya na sa Pilipinas, there are only around 77 family names nagko-control sa Philippine politics. No? So applicable din yan sa local areas. Kaya punta ka sa Cebu, mga Osmeña, gano'n, no? Applicable din siya sa Cavite. Kahit na maraming mga tumatakbo, walang masyadong choices. Maraming suliraning kinaharap ang bayan ng Cavite. At bagaman nasusolusyonan ito, kahit pa paano ng mga nasa pwesto, mahaba pa rin ang listahan ng hinihiling ng mga Caviteño para sa kanilang bayan. Kung ako yung kandidatong iboboto, unang-una ko, gagawin ko, kalinisan ng kanal. Isa sa mga pangarap ko talaga yung traffic, no? Maalis yung traffic. Tapos yung criminality, yung mga infrastructure, more siguro employment opportunities. Hindi may kakailang malaki ang kinalaman ng political dynasties sa makupad sa isang lalawigan. Kasi yung mga dyan pa rin sila yung mga traditional common names, so walang improvement eh. Kasi parang piniperpetuate lang nila yung power. It would be very nice, no, for Cavite to have new blood na talagang give more plans, no, more infrastructure development, inputs in more industrialization. Kaakibat na isang tunay na demokrasya, ang kalayaang makapili ang taong bayan ng karapat-dapat na pinuno para sa lugar ng kanilang pinaninirahan. Subalit, pagpili nga ba ang may tatawag kung ang tumatakbo sa inyong lugar ay pare-pareho mga apelyido lamang? Demokrasya pa nga ba ang may tuturing kung walang laban ng isang karaniwang tao sa dambuhalang makinarya ng mga dinastya? Ito ang mga tanong na bumapagabag hindi lamang sa Cavite, kundi pati na rin sa maraming iba pang lalawigan sa Pilipinas, kung saan paulit-ulit ang nahahalal dahil walang mapagpipilian. Para sa Media ng Bayan, Jeremy Feria, Atol ng Bayan, 2013.